Asan si Jun? May date daw eh. May date? May date. Birthday kasi. Birthday niya? Birthday niya ngayon, kaya nakipag-date. Sino ka-date niya? Hindi niya misis? Ay, hindi ko alam. Ano pangalan? Cleverly ba yung pangalan misis niya? Nako, patay tayo. Ay, mga tol, adyan pala kayo. Ito yung kontrobersyal na Makati City Hall Building 2. Ito yung iniimbestigahan na overpriced daw. Pero mga kapatid, kung inaakala ninyo na ngayon lang to mga ganito, nako, nagkakamali ka. Alam mo naman, napanoon pa lang ng mga lolo at lola natin, meron ng mga iskandalo sa gobyerno. Di ba? Minsan nga, yung ibang mga opisyal, naging tiwali. Hindi lang sa kanilang pwesto sa gobyerno, kundi sa kanilang mga sariling asawa. Kaya, ngayong gabi, dito sa history, magbabalik tanaw tayo sa ating mga nakaraang kabanata at dalawin natin ulit itong mga tumatak talagang iskandalo sa ating kasaysayan. Kaya sa history, ang chismisoon, iskandalo ngayon. Anyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Overpriced Makati City Hall Building 2. Hacienda Binay sa Batangas. Idagdag pa raw ang Makati Science High School na overpriced din daw. Pati mga kondo, lahat ng mga yan, mga tinik sa lalamunan ng pamilya Binay. Pagbubukas ng bank accounts. Abay, lagi na namang hot seat sa Senado ang kanilang angkan. Hindi ka ba nagsasawa sa sunod-sunod na investigasyon at mga hearing sa Senado? Ako nagsasawa na. Kasi 1949 pa lang ginagawa na yung mga yan. Tama, tol. 1949 nangyari ang kauna-unahang investigasyon ng Senado dito sa ating bansa. At ang target ng kanilang investigasyon ay isang orinola. Tama ang nadinig niyo mga kapatid. Isang orinola, yung iniihian, jinijinggilan, na tinatago sa ilalim ng kama. Ito mga kapatid, ang kwento ni Elpidio Quirino at ang kanyang kontrobersyal na Golden Orinola. Dekada 50, lumabas ang chismis na nagmamay-ari daw si Pangulong Elpidio Quirino ng isang Golden Orinola na nagkakahalaga ng 250 pesos. O kung sa halaga ngayon, mga nasa 29,000 pesos. Medyo mahal para sa Orinola. Baka may libreng wifi. At hindi lang yon, meron din daw siyang kamang nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Aba, malaking bagay na yan noong 1950s. Quirino is not your typical Pinoy na ano siya cosmopolitan, aristocratic, Kastila and what have you. Tisoy-tisay yung lahi niya, ganon. Madali siyang kapitan ng allegations o ng issues na wala siyang pakialam sa masa. Ang mamamahayag na si Armando Male daw ang nagpasimula ng intriga sa diaryong The Manila Chronicle. Mga kalaban niya ng dyaryo, saka tinatad ang mga dyaryo, yung mga nagbabasa, na-impluwensya na maniwala na mayroon ng gintong Orinola na ang katotohanan ay talaga namang wala. Wala naman tayong pake. Kung ang Orinola niya ay ginto, pilak, tanso, semento, plastic, titanium, o ano pa. Ang problema raw kasi, baka pera daw ng bayan ang pinambili ron. Kaya bilang depensa ng apo ni Elpidio Quirino na si Cory Quirino, ang nanay raw niya ang bumili ng Orinola para sa lolo niya. Tinanong ko nga si Mami Mami, ano ba talaga itong Golden Orinola na ito? Sabi niya, Iha, ako mismo ang bumili ng Orinola na stainless steel sa Baclaran. Kaya, hindi ko alam kung paano nila ginawa ng storya ng Golden Orinola. It is a figment of the imagination. Kaso, hindi lang naman sa kwento ng Orinola sumentro ang mga aligasyon laban kay Quirino. Nandyan yung nepotismo o yung pagbibigay pabor o trabaho sa mga kamag-anak at misappropriation of funds. Parang pamilyar. Maraming problema sa Quirino administration. No, yung sinasabi ko nga na yung corruption sa rehabilitation, no? May mga unscrupulous government officials na nakikisawsaw. Alam na niya na that comes with your role as or duty as a public servant. Pero sa dinami-dami ng mga intrigang binato sa kanya,
mukhang wala pa rin tatalo dito sa issue ng Golden Orinola. Ang kaisa-isang Orinola na umabot sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. In aid of legislation daw ang investigasyon ng Senado at si Senator Justiniano Montano ang punong abala. Wala silang valid reason kung paano sila magsasampa ng impeachment charges laban kay Pangulong Quirino. So it was dropped. For the record lang yun, but wala namang valid grounds para impeach si Quirino. Naabsuelto man, nadungisa na ang pangalan ni Quirino. Kaya ang ending, natalo siya noong 1953 elections nang muling tumakbo sa pagkapangulo laban kay Ramon Magsaysay. At hanggang ngayon, wala pa ring lumilitaw na Golden Orinola. Meron tinatawag kayong judgment of history. Kung naglagay ka lang dyan bilang propaganda, balang araw yung kasaysayan din maiimulat din yan na mali pala sila. O kaya sila pala'y tama, sila pa'y mali. Etong susunod nating kwento mga tol, medyo may hawik sa 10 billion peso pork scam ni Napoles. Ang tanong, hindi kaya nakakuha siya ng tips mula sa taong to sa pagbabalik ng history? Kung sino yan, ha? Siyempre, dahil magaganda ang mga building sa Makati, magpapahuli ba itong Makati City Hall Building 2? Sa presyong 2.7 billion pesos. No? Isang letra daw, halos 1 milyong piso ang halaga. Malamang, gawain sa ginto. At may libreng wifi. Pero mga tol, mag-iba naman tayo kasi puro Binay at puro Makati City Hall na lang yung pinag-uusapan natin. Pag-usapan natin kaya ng pork barrel, yan. Alam niyo ba, na noong 1960s, may mayala Napoles style na skandalong bumalat sa gobyerno, mga kapatid. Ito ang tinatawag na Stonehill Controversy. Si Harry Stonehill ay dating tenyente ng US Army na nadestino sa Pinas noong World War II. Matapos ang gera, nagpaiwan ito sa bansa para magnegosyo. Right after the war, ang surplus goods dito sa Maynila nagkalat. Naging jeepney lahat. Oo. Paano nag-dispose yan? US property yan. Oo. Diyan kumita na malaking pera si Mr. Stonehill. Surplus. Tulad ni Napoles, magaling sa negosyo si Stonehill at gaya ni JLN, mukhang monkey business din daw ang pinairal nitong si Stonehill. Una yata siyang Amerikanong nag-negosyo dito na puro underground lang negosyo. Puro smuggled, yan. Ang chismis pa, nakalista raw sa isang blue book ang lahat ng transaksyon niya, nasa gobyerno man o wala. What's incriminating about it is that nandun yung pangalan at nandun din yung amount. Yan sa Blue Book na yan, nakalista talaga yan. From both parties. Kapag binigyan mga, I think, mga, Parang 30 million yata. yes, Income 250. Kung si Napoles may kanang kamay ni si Ben Hurloy na hindi kalaunay nagsiwalat ng mga gawain ng kanyang amo. Si Stonehill merong Meinhard Spielmann, ang kanyang kanang kamay sa nooy negosyo nilang US Tobacco Corporation. Nagkaaway yata sila dun tungkol doon sa porsyento na gusto makuha ni Spielmann sa ownership ng US Tobacco Corporation. No? So niya kumuha ng 10%. It was 10% more than he was supposed to be getting, than his usual cut. Nagalit naman si Stonehill kasi that's plain black man. So he was beaten black and blue in that day. After that, he went to the NBI to report. It started as a criminal case, not as a corruption case. Binulabog nito ang administrasyon ni dating Pangulong Diosdado Macapagal. And his promise, of course, of a clean government and a clean society almost collapsed. Pero nagulantang ang madla nang biglang sibakin ni Macapagal ang nooy Justice Secretary na si Jose Jokno. Jokno was getting to the meat of the evidence now. He was learning that the problem of the Stonehill case was bigger than he thought, no? Because he had all the evidence there. He saw the evidence that was there, no? But his removal eventually put
put a stop to the investigation. Ang siste, customer lang naman kasi niya ang 200 public officials nung time na yon at maging ang Pangulo raw. Yun nga lang, walang napatunayan dahil walang umanong mga pirma ng tumanggap na magsisilbisa ng ebidensya. Tumagal lang ng 5 buwan ang investigasyon. Walang nakulong sa kaso. At pinadeport lamang si Stonehill pabalik ng US. Actually, for my dad, yung Stonehill case was an eye-opener. He realized that even his own party mates were involved in this. And even his president might be involved in it. Yan ang masaklap kapag ang investigasyon ay walang pinatunguhan. Pero mga kapatid, itong susunod nating kwento, may nangyari kaya sa investigasyon sa kaso? Naku mga tol, balikan natin ang war surplus controversy na nangyari nung panahon ng mamang to, Manuel Rojas. The Japanese invasion of the Philippines was conducted on schedule. Taong 1946, naiwang wasak ang Maynila pagkatapos ng World War II. Kaya ang bagong halal na Pangulong Manuel Rojas, kinagat na ang offer na Bell Trade Act ng mga Amerikano. They call it democratic blackmail. You don't sign the Bell Trade Act na hindi a-approve ng Philippine Congress, wala kayo rehabilitation money. No? So natali ang kamay ni Rojas. Tinupad naman ng mga Kano ang pangakong ayuda. Ito ay ang Surplus War Property Agreement. Ibinigay ng mga Kano ang kanilang lumang gamit sa mga NOIP para gamitin o ibenta. Ang kita, gagamitin sa pagbangon ng bansa. Yun na lang, sadyang may mga taong malilikot ang kamay. Apparently, a lot of the politicians knew that there was a market for the war materials. They started getting their fingers into it. Ang nangyari was ngayon ay binenta nila at binulsan na lang nila yun. Hanggang ang Pangulo mismo nadamay na sa kontrobersya. At para malinis daw ang pangalan, si Rojas bumuo na rin ng fact-finding team. Yun nga lang, walang investigasyong naganap hanggang sa namatay na lang sa sakit ng puso ang lolo mo matapos ang halos 2 taon sa pwesto. Walang nakasuhan talaga na formally. Wala rin yata nakulong about the scandal. Bagay na bagay talaga sa gobyerno yung kasabihang history repeats itself. Diba? Nangyari na pala dati, pero parang nauulit pa rin kasi walang nangyayari. Pero mga tol, etong susunod nating kwento, mukhang madalas mangyayari. Minsan, huli na, harap-harapan na, todo deny to death pa. Kung pawang mga politikal, itong mga pinag-usapan natin, itong mga nakaraan mga kapatid, itong susunod, magugulat kayo dahil ito ay isang sex scandal na. Sangkot ang isang American B-movie actress na nagngangalang Dovie Beams at ang Pangulo ng Pilipinas noong mga panahon yun na si Ferdinand Edralin Marcos. Bilang sinasabing naging ticket ni McCoy sa pagkapangulo noong 1965, ang pagsasapelikula ng kanyang buhay. Ito mga kapatid ang iginuhit ng tadhana. Taong 1969, tumatakbo para sa kanyang ikalawang termino si Ferdinand Marcos. Siyempre, kailangan niya ulit ng pelikula para sa kampanya. Dito naman daw ngayon, ipapakita ang kanyang katapangan laban sa mga Hapon noong World War II. At ito na nga ang Maharlika. Gumanap na McCoy ang tisoy na si Paul Burke. At siyempre, Amerikana rin ang ka-love team, ang aktres na si Dovie Beams. Ang chismis doon, si McCoy daw ang tunay na behind the scenes na ka-love team ni Dovie Beams. Hindi mo pwedeng sabihin na basta-bastang babae ito. Nagbabasa ito, meron siyang pananaw tungkol sa politika. At tandaan natin na yung mga makakapangyarihan, hindi sila nag-e-enjoy sa mga babae na walang alam. Ayon sa librong Marcos Lovey-Dovey ng periodistang si Hermie Rotea, naakit daw si Marcos sa killer legs ni Dovie. At si Dovie naman, na-turn on daw sa talino ng nooy 51 anyos na si McCoy. May chismis pa ngang may regalong Volkswagen Combi si Marcos kay Dovie. Ano kaya masasabi ni Mrs.? Actually, bago pa man pumunta ko yung skandalo, alam na ni Mrs. Marcos na
mayroong babae ang Pangulong White Leghorn. Marcos. Bakit? Tandaan natin na bagamat sabihin na natin, in many ways nagmamahalan si President Marcos at si Imelda. According to the close friends of theirs, sila ay kahit papano ay marriage of politics. At nang makaamoy daw si Meldy, abay, pinakilos na niya ang kanyang mga galamay para harasin at ipa-deport ang kana. Nanganib yung buhay ni David. Feeling niya, baka anytime, maliquidate siya. In a way, no? So, ano nangyari? Humingi siya ng tulong kay Ninoy Aquino. Na numero unong senador na anti-Marcos. At dahil sa panggigipit ni Imelda, nagpa-press-con si Dovi noong Oktubre 1970. Dito na niya inilabas ang ebidensya ng relasyon nila ng Pangulo. Isang sex tape. Ang siste, may recorder daw siya sa ilalim ng kama tuwing magkikita sila ni Makoy. I want to tell the press about our relationship. Did the president know that you were taping this? Oh, yes. He said, because he said, you can tape anything you want to tape because it cannot be used in court as evidence. Ano nga ba'y laman nitong tape? Ayon pa sa tape, plano na nga nilang magkaanak at may pangalan na raw dapat na ibibigay sa baby, Lawin. Ang tanong ngayon, tunay nga bang nagkainlaban si Dovi at si Ferdy? At pag narinig mo yung tape ng Do, alam mo kung mahal ng lalaki yung babae. I knew, sabi ko, this guy was in love with her. Mga tol, ano yung pagkakapare-pareho nitong mga kasong kuneto namin sa inyo ngayon? Ito kung hindi natin inungkat ngayon, wala namang makakaalala. Hindi naman kasi pinag-aaralan sa mga eskwelahan. Ngayon ito tanong, gaya ng mga kaso nila Napoles, pork barrel scam, at itong Makati City Hall Building 2 na overpriced mo, ito kaya mababaon din sa limot, gaya ng mga kasong yon. Kaya mga kapatid, mahalaga lagi na binabalikan natin ang ating kasaysayan. Dahil may kasabihan tayo lagi, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, nagkaka-stiff neck. Mga kapatid, yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po, si Lord Rivera. Mabuhay tayong lahat. Kung si Erap ay may Boracay Mansion at si Pinoy ay may Porsche at kung mga Marcoses ay may sa marami. 1950s mga kapatid, si Presidente Elpidio Quirino ay nachismis na may Golden Orinola. Isang Golden Orinola na nagkakahalagang 250 pesos. Pero naging sentro ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at muntik pa niyang ika-impeach. At in fact, ikinatalo raw niya sa kanyang re-election bid noong 1953 kay Ramon Magsaysay. Mga kapatid, totoo ba ang chismis tungkol sa Golden Orinola ni Elpidio Quirino? Hawli pala yung patunang ko Sa'yo ba to? Oo. Hon na kaya ako. Ba't na naman laman yan? Soft drink. Soft Ayun ako pa drinks. hinahanap to Alamin natin dito sa history. Anyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Sa mga lolo't lola natin, ang Orinola ang isang bagay na hindi pwedeng mawala sa bahay. Sa lumang disenyo kasi ng mga bahay ng mga Pinoy, laging nakahiwalay ang banyo o kasilyas. Kaya, patok daw ang urig na portable toilet na ito, ayon sa historiador na si Augusto de Viana. Nung araw naman kasi, kaysa pumunta ka sa banyo sa kung gabi, ay nandun talaga yung chamber pot mo. Kasi ito ay parang ugali na nung araw na may orinola sa ilalim ng kama. Kadalasang gawa sa plastic, bakal o di kaya ay porselana ang mga orinola. Pero noong dekada 50, may lumabas na chismis tungkol sa isang high-end na orinola. Ang Louis Vuitton ng mga orinolas, ang Golden Orinola umano ni Pangulong Elpidio Quirino. Ayon sa kanya, 250 na malaking halaga, pero wala akong alam na, na ganun talagang halaga.
250 pesos ngayon para sa isang Urinola? Masyado atang sosyal tong si Quirino. Si Quirino is not your typical Pinoy na ano siya cosmopolitan, aristocratic, kakastila, and what have you. Tisoy-tisay yung lahi niya, ganon. Madali siyang kapitan ng allegations o ng issues na wala siyang pakialam sa masa. Ayon sa military historian na si Jose Custodio, nanggaling ang balita sa mamahayag na si Armando Malay. But then again, we also know that journalists are prone to, suggestive persuasion by political handlers. No? Kung meron, tsaka siyempre, because journalist ka, gusto mo magkaroon ng dating sa tao, may nag-feed sa'yo ng information, o di, kinalat mo. So, yung mga ganun tip, it doesn't necessarily mean na because Armando Malay said it, it's the gospel truth. Sa artikulo ni Malay na lumabas sa Manila Chronicle, bukod sa ginintuang Arinola, bumili rin daw ng kama worth 5,000 pesos itong si Quirino. Pero ang report, pakanaraw ng mga kalaban sa politika ni Elpidio ito, ayon sa presidente ng Philippine Historical Association na si Luis Deri. May control ang mga kalaban niya ng dyaryo, saka tinatad ang mga dyaryo. Yung mga nagbabasa, na-impluwensya na maniwala na mayroon ng gintong Urinola. Sa totoo lang, wala naman daw dapat tayong pakialam kung bumili ng kama o Urinola itong si Elpidio Quirino. Kasi karapatan niya naman yun. Pero dahil siya ang number 1 na lingkod bayan bilang presidente ng bansa, hindi raw maiwasang mag-isip ng ilan na baka pera ng taong bayan yung kanyang pinambili sa mga yon. Init tol, soft drink naman Oo, nakakuha ako. Teka, may kilala ako, matanda, meron siyang dalang maraming soft drinks. Talaga? Malaki lalagyan niya. Ano ba yun? Parang Arinola na Parang ganun, parang ganun. Talaga? Oo. Nanay ko yun tol eh. Namit ko, nanay mo yun? O tara, puntahan natin. Ayan, nakauhaw eh. Para pinapalabas nila na may ilang tao na marangyang ang pamumuhay samantalang karamihan ng mga tao ay nasa kahirapan. Talaga nag-stick talaga sa kamalay ng tao. Siyempre pa, to the rescue naman sa alaala ang apo ni Elpidio na si Cory Quirino. Depensa niya, ang nanay niyang si Vicky na anak ni Elpidio ang bumili ng Urinola. And guess what? Sa Baclaran daw ito binili. Tinanong ko nga si Mami Mami, ano ba talaga itong Golden Urinola na ito? Sabi niya, Iha, ako mismo ang bumili ng Urinola na stainless steel sa Baclaran. Kaya, hindi ko alam kung paano nila ginawa yung storya na Golden Urinola. It is a figment of the imagination. Pero etong tanong, kung totoong paninirang puri lang daw lahat ng ito, bakit naman nilang gustong pabagsakin si Elpidio Quirino? Galing tol, terno sila oh. Unang naloklok sa pagkapungulo si Elpidio Quirino noong 1948 nung mamatay ang nooy presidente na si Manuel Rojas. Pero 1949 elections ay tinalo ni Elpidio Quirino si Jose P. Laurel. Pero sinasabi nila, sobrang dumiraw nung eleksyon na yon. Nung election ng 1949 ay mayroong mga akusasyon laban sa kanya na sabi ng isang historiador, bumoto pati yung mga bubuyog, mga langgam, tsaka mga ibon sa Mindanao sa eleksyon na yon at siya nanalo noong araw. Kasi yung election nga pala noong 1949, one of the hottest and noisiest election up to that time. Swerte na lang daw ni Elpidio at mas unpopular ang katunggaling si Laurel. Si Laurel, siyempre, president siya ng Japanese-sponsored republic. So, or yung tinatawag na puppet republic, no? And yun yung bahid sa kanya. And he just emerged from a collaboration. Yun nga lang, tad-tad din naman ng sandamakmak na problema itong administrasyon ni Quirino. Sapagkat isipin natin ng panahon noon, nakatapos lang natin ng ikalawang digmaan pandaigdig. At saka dumanas tayo ng malawakang rebelyon ng Hukbalahap, mga HMB na yun, hukbong magpalaya sa bayan. Tapos makita mo yung mga ilang tao sa gobyerno, ang persepsyon nila ay nagpapayaman. Bukod sa mga hook, kasama sa problema ng bansa noon ang pananalasa ng mga daga at peste sa sakahan. Matinding gutom, pati ang kawalan ng trabaho at bahay. Ang assessment nga
80% ng pambansang ekonomiya ay wasak. So, ang tanging bansa lang na makakapagbigay ng tulong sa atin ay ang Amerika. So, balit ang ginawa pa ng mga Amerikano, bukod na sa, kumbaga sa ano, dapa na ang Pilipinas, lalo pang inapakan nila sa ulo dahil dun sa parity rights. Baon na nga sa problema ang administrasyon ni Quirino, tinadtad pa siya ng mga aligasyon ng katiwalian. Meron corruption sa maraming levels, no? Kaya nga pinag-uusapan yung corruption sa rehabilitation, no? May mga unscrupulous government officials na nakikisawsaw. Ilan sa mga bintang sa kanya, nepotismo o yung pagbibigay pabor o trabaho sa mga kamag-anak at misappropriation of funds. So all of these things, pati yung nepotism and whatever, no, created an image kay Quirino, no? Not necessarily na siya ang responsible doon, no? Parang minana niya yun, kumbaga, no? That comes with the territory daw, yung mga pagbabatikos sa isang politiko. So, alam na niya na that comes with your role as or duty as a public servant. Sa dinami-dami ng intrigang binato kay Elpidio Quirino, mukhang wala yatang umagaw sa spotlight ng Golden Orinola. Ang kaisa-isang Orinola sa kasaysayan ng Pilipinas na naging sentro ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Grabe talaga yung issue sa Pilipinas, no? May Golden Arenola pa, tapos ihanay mo pa yun doon kay Napoles. Oo, yung bata, punong-puno ng pera. Oo, di ba? In aid of legislation ang investigasyon ng Senado. Si Senator Justiniano Montano ang punong abala sa mga aligasyon laban kay Quirino noong 1949. Ang pagkakaiba ng mga investigasyon noon sa ngayon, ang investigasyon noon ay madaling natatapos. Ang investigasyon noon ay pinapatagal hanggang sa magkagulo na ang issue. Inabot hanggang kalaliman ng gabi ang paglilitis ng Senado. What I'm trying to say here is that yung politically charging atmosphere, no, nakahanap lang sila ng paraan na gibain yung tao, gagawin ng mga politiko. It's typical politiko yon. Kailangan dapat ma-substantiate talaga yung mga bintang. Hindi ito nagiging parang political propaganda. Problema, kung palalabasin mo, masisira ang personalidad ng taong yon. Kaya forever, yung image ng Golden Arenola ay nadidikit kay Pangulong Quirino. Sa aming pagbabalik, ang issue ng Golden Arenola humantong sa impeachment. Ang problema ay for the record lang yun, but wala namang valid grounds para impeach si Quirino. Ang mga aligasyon ng korupsyon kay Quirino kabilang na ang anomalya ng Golden Arenola humantong sa impeachment. April 28, 1949, sinampahan ng impeachment complaint ng kongresistang si Juan Rodriguez itong si Quirino. Yun nga lang, kinabukasan, na-dismiss din ang sinampang impeachment complaint. After the investigation, sinabi ng Kongreso, wala silang valid reason kung paano sila magsasampa ng impeachment charges laban kay Pangulong Quirino. So it was dropped. Ang problema ay for the record lang yun, but wala namang valid grounds para impeach si Quirino. Mayroon ng threat of impeachment pero hindi rin nangyari. Sapagkat nung araw, kontrolado pa ng mga Liberal Party yung Kongreso noon. Pero 1953, yung nationalista, both houses, kanila na. Tol, nasa si Orestes, tol. Tsaka yung Golden Arenola ko. Ikaw naman, tol, tayo na lang. Anong gagawin ko sa Arenola mo? Ito pala si Orestes, eh. Akin na yan, eh. Merienda pa. Sigurado ka? Ako, eh, oh. Hindi. Ano ginawa mo? Sakit ang ko eh. Yak, ang baboy nyo. Ang baboy nyo. Absuelto si Quirino. Pero, mga kapatid, tuluyan ng nadungisan ang kanyang pangalan. At ang ending, nako, natalo siya sa 1953 elections. Walang iba, kundi kay Mambo Magsaysay. Siyempre, pagdating sa politika, labasan na ng baho, lalo na kapag panahon ng eleksyon. Kaya kahit na-dismiss ang impeachment complaint laban kay Quirino, muling inilabas ang usapin ng Golden Arenola. Sa larangan ng politika, palaging may intriga. Yan ang sinabi ng daddy sa akin.
At si Lolo ay veterano na sa mga intriga na yon. At you must just accept it. Walang golden orinola. Kasama yan sa political propaganda ng mga kalaban sa politika ni Pangulong Quirino sapagkat naaamoy na nilang tatakbong muli sa pagkapangulo si Quirino. At ito ang, kumbaga sa below the belt ang bira nila eh. Ang chismis sa Golden Orinola, hinaluan pa ng matinding karisma ni Mambo Magsaysay. Nako, as expected, natalo si Quirino sa 1953 elections. Nadalo siya. Kasi nga, charismatic si Magsaysay eh. Ang tao naghahanap ng pagbabago, ganap sila isang tao na pwedeng makihalo sa masa, nararamdaman yung mga nararamdaman ng masa, at nakita nila yung ang tao yun sa katauhan ni Ramon Magsaysay. Pero sa huli, wala ring lumitaw na Golden Orinola. Paniwala ng mga historiador, biktima lamang ng black propaganda si Elpidio Quirino. Kung susuriin mo ngayong issue, bakit wala ka bang sa comfort room sa Malacanang at kailangan mo pang bumili ng orinola para iihi lang? Sus Mariosip, iihian mo ginto. Abay, common sense naman. Minsan nababasa ito ng taong bayan na sensationalize sa media, akala talaga nila totoo, na hindi naman pala totoo. Sa huli, hindi man daw masasabing perpektong pangulo itong si Quirino, masaklap lang na dahil sa isang mapanirang chismis habang buhay nang nakakabit sa pangalan ni Quirino, ang Golden Orinola. Kalimutan na natin yan yung mga orinola na yan na hindi naman magagawa ng mga kahit sinong eksperto ng orinola maker dito sa Pilipinas. Golden pa man din. Okay, that is nakakatawa. Nagawa pa rin ni Quirino to keep yung job niya to keep the country in the course of parliament of liberal democracy. Meron tinatawag kayong judgment of history. Kung naglagay ka lang dyan bilang propaganda, balang araw yung kasaysayan din maiimulat din yan na mali pala sila. Ang malas talaga ni Elpidio Quirino, gumuho ang political career dahil sa isang simpleng chismis. Arinola pa. Malupit talaga, pero hindi kasing lupit ng ambisyon at tuso ni Ramon Magsaysay, ang kanyang karibal sa politika. Hay nako, chismis noon, chismis pa rin ngayon mga kapatid. Ako po si Lord De Vera at yan po ang history natin sa gabing ito. Tandaan ang kasabihan, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay tayong lahat. Alam niyo ba kung saan unang kumita itong si pork barrel scam queen Janet Lim Napoles? Pagbebenta ng mga peking Kevlar helmets at mga bulletproof vests. O saan ka ba pupunta? Anong gera? Gera kami ng misis ko eh. Oh. Ang nagsuot ako ng ganito, Kevlar. Oh. Para tinatablob na ng plato to. Oo, lalong-lalo na. Peke yung mga yan. Pero mga kapatid, pagkatapos daw ng World War II, itong war surplus na binigay ng Estados Unidos bilang ayuda para sa atin, pagkatapos po ng digmaan, ang benta, imbis na mapunta raw sa kaba ng sambayanan, napunta lang sa bulsa ng iilan. Ito pa malupit dyan. Lahat ng ito nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Manuel Rojas. Anyari, meron bang naparusahan? Alamin natin dito sa history. HMR to, walang war surplus dito. Litay TV, tara. Anyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Bago pa man pumutok ang pork barrel issue, taong 1998 sangkot na si Janet Lim Napoles at mister niyang retired Marine Major Jaime Napoles sa pagbebenta ng mga peking Kevlar helmets. Hindi ko na maalala, sir. Okay. Small time pa lang noon si Ma'am Janet. Dahil halos 4 million pesos lang ang hakot niya sa paglalako ng mga Japigs. Imbes kasi ng mga helmet na gawa sa Amerika ang pinadala, mas mababang kalidad daw na Kevlar mula sa Taiwan. Ang ending, absuelto si Madam kaya lumevel up palalo ang racket at ngayon ay 10 billion peso pork barrel queen na. Pero kasing lakas ng mga pasabog sa PDAF scandal ang mga bumagsak na bomba sa Pilipinas noong World War II. Ground zero may tuturing ang Maynila noong mga panahong yon.
matinding hamon para sa bagong halal na Pangulong Manuel Rojas. Unang-una, no, ang hinaharap ng administration at that time was one, kailangan reconstruction ng syudad, no, because ang estimate no ng tidings sa rehabilitation mission was at least 80% ng Manila pa lang yun was totally destroyed. This included the public power utilities, no? There was no water, and even the food situation was bad, no? After the Second World War, no, itinuturing tayo na probably second most damaged, no, country in the world, no, maybe next to Poland, no. In terms of damage, talagang dapang-dapa ang Pilipinas noon, lalo na ang kanyang ekonomiya. Halos yung infrastruktura, no, like roads, bridges, talagang wasak, no, pati yung mga industriya, mga government buildings. Siyempre, magkasamang dumaloy ang dugo ng mga Pinoy at Kano noong World War II laban sa mga Hapon. At pagkatapos ng digmaan, akay-akay pa rin ng Amerika ang Pilipinas sa muling pagbangon. Iyang chismis doon, kaya naman nanalo raw sa pagpangulo itong si Manuel Rojas. Kasi mga backer niya, mga Kano. Eto pa, ang BFF niya, walang iba, kundi si General Douglas MacArthur. Uy, ako! I shall return! O, yung mga plato dyan, kung gagalawin, ako maghuhugas yan. Bawat mo na sa lababo. Kailangan rin nating isaalang-alang na si Manuel Rojas ay may backing ng mga pinaka-kapangyarihang mga tao ng mga panahong ito. Si General Douglas MacArthur ay kasama na dyan. Essentially, ang ginawa ni MacArthur pagkatapos ng digmaan, siya yung nagsabi, proclamation na si Manuel Rojas, hindi yan collaborator. So sa isang simpleng statement na ganyan, bam, malinis itong si Manuel Rojas. MacArthur always followed Rojas's recommendations, no? Kung alin dito yung mga mapapagtiwalaan, masasama sa kanilang mga political circles. Malaki ang inaasahang tulong ng gobyerno natin noon sa Amerika para sa malawakang rehabilitasyon. Pero bago pa man pumayag ang Amerika na magbigay ng ayuda, may mga kondisyones pa tulad ng Bell Trade Act at Military Bases Agreement. Beggars can't be choosers, sabi nga nila sa Ingles. Na sa isang banda, oo. Kasi nga naman, nakatali yung pagbibigay ng pera, ng ayuda ng Estados Unidos sa pagpapasa ng isang General Trade Agreement. Kaya, ang nangyari, nagkaroon ng parang, they call it democratic blackmail. You don't sign the Bell Trade Act na hindi a-approve ng Philippine Congress, wala kayong rehabilitation money. So, natali ang kamay ni Rojas. Hayop naman pala itong mga Kano Wala stick sa pagkaswitik. Siyempre, ang kwento noon, si Rojas, wala na ibang choice, kundi pumayag na pumasok sa isang kasunduan. Kasunduan, siyempre, na lugi tayo. Lugi talaga. Switik. Pero tingin ko, ano na rin siguro, kailangan naging mas nanindigan itong si Manuel Rojas na kami yung naging kakampi ninyo noong panahon ng digmaan. Tayo yung magkasamang lumalaban hanggang sa dulo, tayo yung magkakasama. Pero nasaan na yun? Ngayon na tapos na yung digmaan, napunta yung tulong ng Amerika nang halos walang kondisyon sa mga dati nitong kalaban. Germany, Japan. Teka lang, kami yung kakampi ninyo. Bakit kami yung bibigyan nyo po ng kondisyones para bigyan nyo kami ng tulong? Pero, ang tulong na binigay ng mga Kano, ano nangyari? Binulsa at pinagkakitaan lang daw ng maraming tao. Kasama na dyan ng mga politiko at mga nagnenegosyo. Nako, etong tanong ngayon, may kinalaman kaya rito si Pangulong Manuel Rojas. Abangan sa aming pagbabalik. Okay, practicein natin sasabihin mo sa misis mo. I'm sorry. Sorry. I lost. I lost. My phone. My phone. Yan. Siya lang mahal mo. Ikaw lang mahal ko. Si Shirley, wala yun. Shirley, wala naman yun. Pero tol, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig,
yung ekonomiya ng Pilipinas, bagsak, kalat-kalat. Back to zero tayo. Kaya naman, to the rescue, itong mga Amerikano. Handang tumulong. Kaso, merong sabit. Parang ito. Ulit natin, I'm sorry. I'm sorry. I lost. My phone. Yan. Ibang klase rin tumulong itong mga kanuna to, no? Matapos ang pakikipagsundo, tinupad naman ng Amerika ang kanilang pangakong tulong. At ang kapalit ng ayuda, ang Surplus War Property Agreement. Dito, mga lumang gamit ng mga kano tulad ng mga jeeps, truck at mga armas ay ibibigay sa Pilipinas para gamitin o ibenta. At ang perang makukuha ay gagamitin sana para sa rehabilitasyon ng bansa. Ano binahanap mo? Hanap ako sleeping bag, baka sa labas ako matulog eh. Mahirap na. Ulam pa naman ngayon. Saan ka ba umuwi kagabi? Alam ba na misis mo yan? Di nga. In short, mga kapatid, second hand ang napunta sa atin. No? Pero kahit na luma pa itong mga to, napag-interesan pa rin ng mga dorobo. Ito pa malupit dyan. Imbis sa pakinabangan ng mga sundalo at ng mga sibilyan, aba, napunta pa sa bulsa ng iilan. Hindi kaya may angkal sinapolis noon pa. Pwede rin. Ito. Yan, bagay na bagay sa'yo. Eye of the Tiger. Bumuo ng Surplus Property Commission si Manuel Rojas para mangasiwa. Ilan sa mga politikong naitalaga dito ay sina Arsenio Luz, Placido Mapa at marami pang iba. Pero ang Surplus War Property Project ay binalot ng kontrobersya. Ang dapat na for public use ay naging for private use only na lang. It was actually ang gobyerno who started, selling these things. For example, the jeepneys, the jeeps, the US jeeps were eventually sold to people who were interested in it, and eventually the jeeps became part of our transportation system. The arms were supposed to be turned over to the to the Philippine Army, okay, and tapos what happened was a lot of the politicians knew that there was a market for the war materials. They started getting their fingers into it. Mismong mga politiko at kakontsaba nila ang mga nagsilbing salesman. Isa sa mga diumuni na huli na nagbebenta nito ay si Jose Avellino, dating campaign manager ni Manuel Rojas at kalaunay naging Senate President. Sabit nga raw si Avellino na nagbebenta sa mga Chinese ng mga war property sa halagang $300,000. For which, yung kanyang much quoted, no? Yung statement na what are we empowered for, naging laganap yun, no? Ta! Ha? Hinahanap na ako. Nag-text na naman misis ko. Oh. Ano ngayon? Ay, gimmick ba tayo? Gimmick dyan? Oo. Hindi. Andito tayo ngayon kasi ito yung tinatawag na Rojas District. Ha? Kung merong Project 2, 3, 4, 6, 8, ito yung urig na Project 1. Ito ang Project 1, pare. Ha? Rojas District. Alam yan. Ayan, ikaw kasi kung iniisip mo eh. Pero, speaking of Rojas, may alam kaya si Manuel Rojas tungkol sa mga hanky-panky na ginagawa ng mga tao niya? At mas magandang tanong, si Manuel Rojas ba mismo ay may kinalaman sa mga monkey business na yon? Ano? Tayo, mainit. Diyan? Oo. Tara. There is a scandal that came out, and most of those involved were members, of course, of the politicians and the reigning party at that time was the Liberal Party. Palagay ko alam niya, and probably lalo na nung tinatag nila kasi 1946 talagang katatapos na ng gera at nung nagbinuo nila yung Liberal Party para sa presidential elections of 1946. Siyempre kailangan nila ng campaign funds, and hindi ako magtataka na alam niya bilang leader nung na nagtayo ng bagong party. Kung saan nanggagaling ang pondo nila? Dahil putok na putok ang issue, pati si Rojas, nadadamay na raw. Kaya naman bumuo si Rojas ng isang fact-finding team para magsagawa ng investigasyon. Eto pa tanong, ano naging resulta ng investigasyon? At higit sa lahat, nahuli nga ba nila yung mga mastermind, yung mga salarin? Paano kung magigimik tayo? Hindi pa tayo maalis. Hindi ba tayo sasakay? Sa Pegasus? Oo. Akala ko ba hinahanap ko misis mo?
Tsaka enroll mo na yung anak mo, mag-i-enrollment na oh. Diyan sa Manuel Rojas High School oh. Sige na! Ang edukasyon ha, kailangan ng kabataan. Walang pinatunguhan ng investigasyon dito sa surplus war property scandal sa ilalim ni Pangulong Manuel Rojas. Walang investigasyon, walang pag-uusig. Ano to? Deadma lang ang lolo mo? Lolo, to bagay sa'yo. Ninja. Yung inaasahan nilang malaking kikitain from the war materials did not materialize at all, no? We didn't get anything from it, no? Individuals, no? Mga sila-sila ang yumaman, hindi ang ano. Walang nahuli, walang pinasukan. Nagkaroon ng accusations pero walang as far as I can remember, walang na-accuse diyan, no? At walang nakasuhan talaga na formally. Wala rin yata nakulong about the scandal. What else can you expect? No? Kasi parang it's like expecting the mafia to investigate itself, no? And prosecute somebody. Walang nakulong. Ang swerte naman ng mga nakalusot at nagpakasasa sa perang dapat inapunta sa sambayanan. Nadala na lang ni Rojas ang iskandalong ito hanggang mamatay sa edad na 56. Noon pa lang mukhang hayop na talaga dumiskarte itong mga ninuno nila Napoles, mga kapatid. Bigay man o binili. Itong mga sweeting na ito mukhang makakagawa pa rin paraan para makadiskarte. Ibang klase talaga na, Bin. Ano ba, Bin? Gusto mo motor o ito lawn mower? Ano ba lang? Ito lang. Ano ka ba? Huwag na yun. Ano ba lang? Baka ito gusto mo. Eco Glow. O, di ba? O. Parang na ito na lang. Parang na ito. Eco Blow. Noon at ngayon, walang pinagbago. Parang sumpa na yata ito sa ating mga Filipino. Nakakainis mang banggitin, pero masakit ang totoo. History repeats itself. Ang korupsyon naman ang katiwalian sa Pilipinas. Hindi naman yan monopolyo ng mga taong nasa politika. Kadalasan nga, mas malaking papel na ginagampanan ng mga hindi aktwal na nakaupo. Kundi yung mga may-ari siguro ng mga negosyo o yung mga profesional na nagbibigay sa kanila ng know-how. Kumbaga, kasama rin sila sa lahat ng ito. Well, makikita sa skandalong ito na habang kontrolado ng elite natin, no? Yung oligarchy, habang kontrolado nila ang ating pamahalaan, itong hustisya sa ating corruption issues, no? Yan ay kanilang pagtatakpan o i-attempt na pagtakpan, no? Lalo na kung hindi vigilant yung mga tao, no? Kaya importante yung mga tao talaga maging vigilant, no? At mapagmasid para bantayan yung ating kinocontribute sa pamahalaan. Hay nako, mga kapatid, ilang bersyon man ng Jezebel ang magkaroon. Maging si Mahaman ang legal wife. At kahit ilang katulong ang pakasalan ni Sir Chief, mukhang hindi na yata mawawala sa kwento ng ating buhay itong katiwalian, mga kapatid. Malungkot man isipin, pero mukhang nakuukit na sa ating kasaysayan ang korupsyon. At kung patuloy lang tayong manunood na para bang teleserye sa mga nangyayari sa ating gobyerno, ano nangyayari sa atin? Mga kapatid, yan po ang history natin sa gabing ito. Tandaan po ang kasabihan, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Ako po si Lord de Vera. Magandang gabi sa ating lahat. Ito po ang history. O ano yan? Kanabla ko. Mag-golf tayo, tangi. Oo. Patigan mo ako. O tara, sure ka ha? Oo. Sa wakwak tayo. O, laruin natin si Marojas. Marojas ha? Oo. Murahin ka nun. Iisa ako niya pinagkakatiwalaan na pinagpa-follow up. So syempre, sino naman ang mga kausap namin? Kausap namin yung mga chief of staff. Do you think ang isang mambabatas o isang chief of staff pipirma ng mga voucher? Basta lahat ng mga taong nakalagay dito. Hindi ko matandaan.
Akala nyo ba, matindi na tong 10 billion peso PDAF scam ngayon? Mga kapatid, wala pa yan. Think again, dahil 1960s pa lang, nako, humigit kumulang na 200 mga mambabatas daw ang dawit sa kauna-unahang pinakamalawak na usapin ng korupsyon sa ating kasaysayan. At mga tol, eto malupit dyan. Hindi lang daw mga mambabatas ang nasuhulan, kundi mismo ang Pangulo ng Pilipinas. Malupit yan, mga kapatid. Anyari, alamin natin dito sa history ang tinatawag na Stonehill Controversy. Game! Tara, sir. Tara na. Ready na ako. Let's get it on! Sino ka ba? Si Orestes Luy. Orestes Luy? Oo. Listahan na ako. Nang? Sa Palubagan. Ganun. Marami ba yan? Oo, dami nito. Okay, game. Anyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Ang Blue Book, 45 pesos lang sa bookstore. Pero kahit pipitsugin, ito ang nagiging susi raw para mabunyag ang ilan sa mga nakakalulang scam sa ating kasaysayan. Gaya na lang kontrobersyal na huweting payola noong 2001. Nasa Blue Book din umano ni Jok Bolante ang mga pangalang tumanggap ng lagay noong 2005 kaugnay ng fertilizer fund scam. Pero hindi na to bago sa atin dahil ang kauna-unang kontrobersyal na Blue Book sa Pilipinas umeksena na 50 years ago. Ito ang Blue Book ng mayaman at napakamakapangyarihang Amerikanong negosyante na si Harry Stonehill. Ako nakita ko yung libro Monthly. Monthly I saw the names of senators receiving more or less on a monthly basis. Lahat. Pati si Marik Makapakal. Yan sa Blue Book na yan nakalista talaga yan. From both parties. Yun ang sinasabi ko. Teka nga muna. Ang high-tech na ng mundo, bakit Blue Book pa rin ang gamit mo? Ano ka, teacher? Nag-crash yung tablet ko Battery na Doon pa naman yung mga dinownload ko. Lumabas nandito sa Stonehill case. In order to get something mula sa government, you have to pay the right people. And the right people naman are also connected with politicians. Si Lieutenant Harry Stonehill ay isang sundalo na nadestino sa Pilipinas noong World War II. Pagkatapos ng giyera, isa siya sa mga sundalong nagpa siyang magpaiwan sa Pilipinas para magnegosyo. Right after the war, ang surplus goods dito sa Maynila nagkalat. Punong-puno yan ng mga surplus na jeep. Yung galing sa gera na pinagdadalang Amerikano dito, iniwan ng tumakbo, tumuloy na sila ng Japan, nakatambak lahat din yan. Naging jeepney lahat yan. Paano na-dispose yan? US property yan. Diyan kumita na malaking pera si Mr. Stonehill. Surplus. Maabilidad man sa negosyo si Stonehill, chismis noon. Dinadaan pa rin daw niya ang kanyang diskarte sa padulas. Money talks, ika nga. He was grabbing a lot of opportunities from him, bribing people, corruption. This is the old American establishment here. Ang katakataka kay Stonehill, una yata siyang Amerikanong nagnegosyo dito na puro underground ang negosyo, puro smuggled. Naging isa man siya sa mga pinakamayamang negosyante sa bansa. Ang padulas, naging trademark na niya. Ang chismis doon, bawat panunuol daw ni Stonehill, opisyal man o hindi, nakalista umano sa kanyang paboritong Blue Book. It was called the Blue Book. Ang Blue Book kasi yan yung parang journal na ginagamit sa negosyo. Doon sa book na yun, mukhang regular yung payoffs Ako nakita ko yung libro Monthly, Mula sa kanilang kumpanyero hanggang sa mga miyembro ng media, hanggang sa mga pinakamahalagang pangalan sa gobyerno. Walang nag-aakalang ganun pala kahalaga ang nilalaman nitong Blue Book na to. Talaga itong Blue Book ko. Kasi dito na kami mga sasahod ng paluwagan Baka itong bako ng mga yung pag nawala ito. Ang nakalagay talaga dun sa Blue Book ay mga apelido. May mga initials, may mga apelido, no? And what's incriminating about it is that nandun yung pangalan at nandun din yung amount ng pera. In this country, behind every great wealth
is a great crime. Kay Balzac, no? At yun nga, lumabas yung listahan na nagkagulo-gulo doon dahil nandun sina Marcos. Pero, sabi nila, kung anumang kayamanan ang nakita ng taong bayan kay Miss Napoles, wala raw sa kalingkingan ng kapangyarihan na tinabasa ni Harry Stonehill nung panahon na yun. Wala mo ng statements. Hindi pa kumakain yan. Mr. Preseskoy, ikaw ba ang kumuha ng liempo at saka ng chicharon? Sabi mo, hindi mo alam. Your Honor, hindi ko po alam. Sino ang kumuha ng crispy pata? Sabi mo, hindi ikaw. Hindi rin po ako, Your Honor. Pero mga kapatid, mula sa pagiging GI, itong si Teniente Harry Stonehill ay naging negosyante. Nagsimula siya sa pagbenta ng mga karayom, sinulid at sigarilyo at marami pang iba. Pero sa loob ng halos higit 1 dekada lamang, mga kapatid, halos 16 daw mga kumpanya ang naitayo ni Harry Stonehill. At ang sikreto sa kanyang biglang yaman, naging BFF lang naman niya ang ilan sa mga politiko. Tapos pag tinanong ka, sabihin mo, wala ka alam. Hindi ko matandaan po. Pero teka, parang pare-pareho ang diskarte ng tinaguriang pork barrel queen sa estilo ng umunay granddaddy ng kalakarang under the table sa Pilipinas. Pagkatapos ng revolusyon sa EDSA, nagsimula rin muna si Janet Lim Napoles sa pagbebenta ng coupon bond. Pero sa loob lamang na mahigit 1 dekada, nakapagpatayo na siya ng 20 korporasyon at naging kumpare pa raw sina senador at congressman. Pero, sabi nila, kung anumang kayamanan ang nakita ng taong bayan kay Miss Napoles, wala raw sa kalingkingan ng kapangyarihan na tinabasa ni Harry Stonehill nung panahon na yun. Wala mo ng statements. Hindi pa kumakain yan. One time, Stonehill was heard to say, I am the government. I don't deny na there are big businessmen in the Philippines who sometimes feel like they can own the government because they can have what they want, no? Ganon si Stonehill. Pero hindi rin naman daw may tatangging naging bahagi ng malalaking development project si Stonehill pagkatapos ng giyera. CCP Cultural Center Complex was based on a project that was conceived by Harry Stonehill in the 1950s, where the reclamation of the land from Pasay until Cavite was supposed to be a big project by a company that he put up. Pero hindi raw nalalayo ang kapalaran ni Stonehill sa pagkakabisto kay Napoles dahil ang naging whistleblower ng kanyang kontrobersya, walang iba kundi ang kanyang kanang kamay sa Noy Philippine Tobacco Corporation, ang general manager na si Maynard Spielman. Nagkaaway yata sila dun tungkol doon sa porsyento na gusto makuha ni Spielman sa ownership ng US Tobacco Corporation. No? Gusto niya kumuha ng cut, parang gano'n. 10%. It was 10% more than he was supposed to be getting, no, than his usual cut. Ayaw magbigay si Stonehill, sabi niya, he threatened I have all the goods on you. So, nagalit naman si Stonehill kasi that's plain black man. So, he was beaten black and blue in that day. So, after that, he went to the NBI to report with all the bruises he got. Doon nagsisimula ang investigation niyan. It started as a criminal case, not as a corruption case. Parang PDAF din. Yeah. Sa Keloy, di ba? Dito sa NBI, unang tumakbo si Ben Hurloy bago pumutok ang PDAF scam. Pero, taong 1962, mga kapatid, dito rin sa NBI tumakbo ang whistleblower ng isa sa mga ninuno ng PDAF scam. Kung si Ben Hurloy, dinetain ni Napoles ng humigit kumulang 3 buwan. Si Spielman naman, bogbog sarado daw kay Stonehill. Ganun pa man, pareho manong naungkat ang matagal na pala nilang sinesekretong racket.
At ito pang tanong, ano na nga raw ba ang nangyari sa napaka-kontrobersyal na Blue Book ni Harry Stonehill? Ang sabi ng iba, nandito raw sa National Bureau of Investigation. Pero, tinurn over namin sa DOJ yan. DOJ. Kay Jokno. Ngayon, hindi namin alam ba. Your Honor, pwede po ba ako mag-CR po? Hindi po. Saan na lang pagka-lunch break? Pwede po, Your Honor. Your Honor naman. Pero ito po, Your Honor, kung ang kinasusok lamang pork barrel queen, sinasabi po tatambakan daw ng ombudsman, Your Honor, ng 17 kahon ng ebidensya. Aba, wala po yan kay Stonehill. Dahil ang mga dokumentong naipon daw para gawing ebidensya, Your Honor, laban sa kanya nun, halos hindi raw magkasya sa 3 6x6 na truck. Pero, ito po ang malupit dyan, Your Honor. Hindi po kinilala ng Korte Suprema ang truck-truck na ebidensya, Your Honor. Sorry, ano yung naman ako na kailangan mo sa bahay mo, G? Your Honor, mga ano po yun, mga gamit na po ng mga underwear po, mga panty po, Your Honor. Panty mo? Sorry po, CR na po talaga ako, Your Honor. Naging celebrated case ang kay Stonehill at parang eksena lang ngayon, kaliwat ka ng kaso ang sinampa sa kanya. Isa na dyan ang tax evasion. Tax evasion was one because of the, not only here, but in the United States. And the second, of course, was the bribery of public officials, which was based, of course, on the Blue Book. Ang mga pangalan, mga initials at maging palayaw daw ng humigit kumulang 200 public officials, kasama raw dyan ang mga senador. At ultimo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi rin mapatunayan dahil wala umunang pirma ng mga tumanggap. O nga naman, bakit ka naman pipirma pag tumatanggap ng lagay? Ang whistleblower namang na si Spielman, naglaho na lang na parang bula. At ano nga ba ang nangyari kay Spielman? 3 ang sinasabi nilang posibilidad. Una, pinapatay daw ni Stonehill sa Hulo-Sulu. Ikalawa, pinadukot daw ng CIA. At ikatlo, tumakas daw papuntang Canada. Bukod sa Blue Book, kinumpiska ng NBI ang sandamakmak na papeles at ebidensya mula sa iba't ibang opisina ni Stonehill. Pero kinisyon naman ito ng Supreme Court. The Stonehill case became a subject of a landmark Supreme Court decision, especially when the Supreme Court issued that you cannot use the evidence that was seized in the raid because the search warrants were illegal. Nabulabog ang administrasyon ng nooy Presidente Diosdado Macapagal na nanalo pa naman dahil sa pangakong kampanya kontra korupsyon. Malaki ang public uproar. In fact, it became a stain, no? On Macapagal at that time, newly elected siya. And his promise, of course, of a clean government and a clean society almost collapsed. Kagulat-gulat naman ang mga sumunod na pangyayari. Sinibak ni Macapagal ang nooy Justice Secretary, ang ginagalang na si Jose Jokno. Actually, the public uproar eventually began with the removal of Jokno as Secretary of Justice, because Jokno was getting to the meat of the evidence now. He was learning that the problem of the Stonehill case was bigger than he thought, no? Because he had all the evidence there. He saw the evidence that was there, no? But his removal eventually put a stop to the investigation. Others may call it politics. Others may call it gamesmanship. To me, hindi. I mean, talagang it was kabastusan at hindi talagang ayon sa good government. Pero pagkatapos ng 5 buwang investigasyon, walang nakulong sa kaso dahil pinadeport lang si Stonehill pabalik ng US.
Actually, for my dad, yung Stonehill case was an eye-opener. He realized that even his own party mates were involved in this. Wow. Okay. And even his president might be involved in it. Statement ni Uncle na you can deport him, but you cannot deport the truth. Pero the truth never came out dahil hindi na pinauwi si Stonehill. Hindi man napatunayang sangkot ang Pangulo at iba pang public officials, naging palaisipan pa rin hanggang ngayon kung saan na napunta ang track-track na ebidensya at ang kontrobersyal na Blue Book ni Stonehill. Tinurn over namin sa DOJ yan kay Jokno. After that, we don't know what happened to the case. Ano kaya ang sinasabi ng Stonehill controversy na ito tungkol sa ating mga Pinoy? I don't think history would be kind to him in this particular incident. Dapat talagang halukayin yan to have closure. Sa ngayon, hanggang open-ended. So may kita talaga, malilink talaga ang pangalan ni Harry Stonehill dito. And of course, the bad side of it was of course, the name of Harry Stonehill will always be linked to Philippine corruption, no? Especially in the corruption of politics and the corruption of business linked with politics. It was the same just before the war. It was the same right after the war. And it was the same before martial law, and it's still the same after martial law. What does that tell you? The problem is greater than persons. It's institutions. Ang gobyerno natin, hindi pa nagbabago. So ang lesson sa tao, hindi magbabago yan kung hindi kayo magbabago ng inyong pag-iisip. Tayo may kasalanan. Pinababayaan natin Ang lungkot lang talaga isipin mga kapatid. Mahigit 5 dekada mula noong 1962, nauulit pa rin ang itong mga eskandalong ganito. Diba? Ang lungkot lang isipin na kung sino pa yung pangunahing akusado, siya pa yung mukhang maabsuelto. Kung meron pong isang leksyon na makakuha tayo mula sa episode na ito ng history, sana mga kapatid, kung si Harry Stonehill ay nakapuslit at nakinabang ang sinasabing lahat ng kanyang nalagayan at ngayon ay mayaman na mayaman ang mga angkan, sana po hindi po maulit sa pagkakataong ito. Tandaan, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, nadadapa o nauuntog. Mga kapatid, yan po ang history sa gabing ito. Tandaan ang kasabihan, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Ako po si Lord De Vera, mabuhay ang history. Libre mo naman ako. Bakit? Sila kita rito. Nasa listahan ko. Okay na yan, ice cream. Ice cream lang, okay na ako. Burado ka na. Erase. Sige, sa bagay, mainit naman. Oo. Sige, boss. Yung mga scandal video nyo ngayon, walang sinabi yan sa isang scandal na nangyari nung panahon ng tatay natin. Isang scandal na napawaw at napaiw ang buong sambayanan. Paano ba naman? Mismong presidente ng Republika ng Pilipinas, di umano, ay nahuli na nakikipagtalik, di umano, sa isang Amerikanang aktres. Ito ang history. Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, could be all over. Anyari? Alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. 1965, lumabas ang pelikulang Iginuhit ng Tadhana, ang life story ni Ferdinand Marcos. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit nanalo siya sa pagkapangulo laban kay Diosdado Macapagal.
Taong 1969, tumatakbo para sa kanyang ikalawang termino si Ferdinand Marcos. Siyempre, kailangan niya ulit ng pelikula para sa kampanya. Dito naman daw ngayon, ipapakita ang kanyang katapangan laban sa mga Hapon noong World War II. At ito na nga ang Maharlika. Pero kung sa iginuhit, si Imelda na ang ka-love team ni McCoy, sa Maharlika, ang anak ni Presidente Manuel L. Quezon ang ka-love team ng nooy Teniente Marcos. Ang chismis noon, ang Amerikanong aktres na gumanap bilang Evelyn Quezon, ang tunay na pang behind the scenes naman daw na ka-love team ng Pangulo. May project si Marcos, yung Maharlika nga, na pelikula, na kung saan iimbitahan nga niya si Dovie Beams bilang artista. Ito, B-movie actress ito. Ibig sabihin, hindi siya masyadong sikat. Sino nga ba si Dovie Beams? Amerikana, sino? Papadinicio Sarosis. Dovie Love. May sabit kay Marcos. Hindi ko makilala yung Dovie Bell. Sa probinsya pa ako noon. Ayon sa historian at martial law expert na si Xiao Chua, hindi naman daw nakapagtataka kung mahumali nga ang Pangulo kay Dovie. Intellectual si Dovie eh. Hindi mo pwedeng sabihin na basta-bastang babae ito. Nagbabasa ito, meron siyang pananaw tungkol sa politika. At tandaan natin na yung mga makakapangyarihan, hindi sila nag-e-enjoy sa mga babae na walang alam. Huwag din na rin itanong kung bakit Amerikano din ang gumanap na Teniente Marcos. Kaya tuloy, nachichismis si McCoy na mahilig sa puti. Hindi siya be actor. He was he was a frontliner at that time, and it would have been an honor for Dovie Beams to be with someone like Paul Bert. Si Steve Salonga ay anak ni dating Senador Jovito Salonga. Aktivista si Steve noong 70s. My father had an extreme interest in three gentlemen who were very, very close to Marcos. Okay. And they were denominated at that time as Mr. X, Mr. Y, and Mr. Z. It was actually one of those three who, as a gift to Marcos, invited Dovie Beams to the Philippines to look at the script. Ito ba si Ilosorio? Possibly. Ayon sa libro ng periodistang si Hermie Rotea na Marcos's Lovey Dovie, pinondohan daw ang pelikulang Maharlika ni Potenciano Ilosorio, isang kaibigan at business crony ni Marcos. Pero, isang gabi ng taong 1968, ipinakilala si Dovie sa tunay na producer ng tumataginting na $3 million movie project. Tinawag lang nilang producer sa pangalang Fred. Bago pa man pumutok yung skandalo, alam na ni Mrs. Marcos na mayroong babae ang Pangulong Marcos. Mga kapatid, may chismis ako sa inyo. Pag sinabi ng mga artista na sila ay 21, sigurado ako, bawas yan ng mga 2 o 3 taon. SOP kasi sa showbiz ang magpabata. Pero, ibang klase itong si Dovie Beams. Dekada kung magbawas. Ang press release niya kay Marcos, siya ay 21 years old lang. Pero, ang totoo, mga nasa 38 na ang babae niya to. 38. Ilang taon ka nga lang pa talaga? Uy. Ay, sumagot. Sa title pa lang ng libro ni Hermie Rotea na Marcos Lovey Dovie, malisyoso na. Kaya nang mag-martial law, napatakbo pa Amerika ng 10 oras si Hermie. Sabi sa libro, naakit si Marcos sa killer legs ni Dovie. Ito siguro ang ibig nilang sabihin sa mga katagang white leghorn. Na-turn on naman daw si Dovie sa talino ni Marcos. Tandaan, 51 na ang lolo mo. Around 40 years old na si Dovie Beams. Ang press release niya noon, she was 20, 21. Pero oo, tingnan mo naman, no? Para mga 30. Mapepeke mo talaga yung bayan na 20 ka lang. Batang-bata ito. Materiales Fuertes ito. Ano? Pero parang hindi naman ata agree dito si dating Senador Kit Tatad, na dating spokesperson din ni dating Pangulong Marcos. Nabalitaan ko na mayroong isang babaeng Amerikana na chinichismis at pumupunta para sa opisina ko. Kahit sinong asawa mo, kung halimbawa ay pumasok sa buhay mo yan, magkakaroon kayo ng konti problema.
At kung si Imelda, napakaganda ni Imelda, papasok yung isang Amerikana na hindi naman ganun kaganda. At kahit wala pang Facebook noon, ay sari-saring chismis ang kumalat. Kesyo, niregaluhan pa raw si Dovie ni Fred ng Volkswagen Combi para maging makeup room pag nagsushooting. Meron daw itong CR, ref, stove, kama at kung ano-ano pa. Hanggang sa isang araw, ang chismis naging iskandalo. Bago pa man pumunta ko yung skandalo, alam na ni Mrs. Marcos na mayroong babae ang Pangulong Marcos. Bakit? Tandaan natin na bagamat, sabihin na natin, in many ways, nagmamahalan si President Marcos at si Imelda. According to the close friends of theirs, sila ay kahit papano, marriage of politics. At may mga tao, si Mrs. Marcos, na sinusundan si President Marcos. Ayon sa mga kwento, nang nakaamoy na raw si Madam sa nangyayari, nagsimula nang gumalaw ang mga galamay nito para harasin at ipadeport ang kana. Nanganib yung buhay ni Dovie. Feeling niya, baka anytime, maliquidate siya. In a way, no? So, ano nangyari? Humingi siya ng tulong kay Ninoy Aquino. Na numero unong senador na anti-Marcos. Sa lahat pa ng hiningan niyang tulong, si Ninoy Aquino pa, no? Oktubre 1970, sa Bayview Hotel sa Ross Boulevard, napilitan daw na mag-press con si Beams. At sa harap ng media, sinabi niyang totoong nagkaroon sila ng relasyon ni Marcos. At meron siyang ebidensya. Isang sex tape. Yun pala, pag nagkikita sila ni Fred, may tinatago palang recorder itong si Dovie sa ilalim ng kama. Day the conference arrived, wala nang nakalabas doon. I don't even think anybody wrote about it. Talagang walang nangyari. Pero nabalitaan, right? And if they wrote about it, they just, ang sinasabi lang siguro, meron itong isang starlet na Amerikana claiming that he has a friend. Lahat yun nabayaran. At sinasabi nilang, trying to get attention or trying to make money on the president or the country. Ang kolumnistang si George Sison ang isa sa mga nabigyan ni Dovie Beams ng kopya ng umano'y sex tape nila ni McCoy. It's a whole shoebox naman na malaki. Shoebox. O, puro tape yun. Okay. Sabi niya ganon, I want to tell the press about our relationship. Did the president know that you were taping this? Oh, yes. He said, because he said you can tape anything you want to tape because it cannot be used in court as evidence. Sa kanya rin daw nakuha ni Imelda ang kontrobersyal na tape. Pero sa tingin mo, George, ano yung agenda ni Mrs. Marcos for wanting to meet you? Because nga, to stop writing about them and then to get a copy of the tape of Dovie. Because she couldn't get a copy. Teka, ano nga ba'y laman itong tape? Base sa libro ni Hermie Rotea, may halinghingan, may langit-ngit ng kama, at may umaabot sa sukdulan. Ano yung pinaka-nakakatawang bahagi ng tape para sa'yo? Nung kumakanta si Marcos ng Pamulinawin. Pamulinawin, pusok tinding ang Kasi I don't know if many of you will sing to your partner in bed after. Most people would smoke a cigarette right now. At kung skandal lang din na itong pag-uusapan, ala Biblia ang libro ni Rotea. Paano ba naman kasi? Word per word na tinala ni Hermie ang laman ng audio tape. Maririnig din daw sa tape ang plano nilang magkaanak. May pangalan ng araw ito, Lawin. Si Dovie Beams daw ay may tuturing na isang whistleblower. Ano naman kaya ang nangyari sa kanyang expose? He started spreading copies of it. Make sure there are other copies. So if something happens to me, there are other copies.
Pinabulabog ni Dovie Beams ang buong bansa dahil sa kanyang expose. After that press con, hindi naman nakaalis kagad yan eh. Pero nung threatened na ang buhay niya, she started spreading copies of it. This is like a whistleblower who makes sure there are other copies. So if something happens to me, there are other copies. Buti pa sina Pinoy at Gloria. Pag nagagalit ang mga aktivista, sinusunog lang ang effigy. Taong 1970, sa kainitan ng mga protesta, sex scandal ang pinasabog ng mga aktivista sa UP laban kay Makoy. By 1970, ang mga issue namin kay Marcos were very basic political issues. To finally get something na had to do with his personal life. Of course, Pilipino tayo. First, amusing. Second, explosive, possibly. But most of all, scandalous. No? Dahil galit na kami mga estudyante kay Marcos nun eh. Lahat na maibabato namin, naibato na namin. So, I guess this was just one more piece of ammunition in our locker. But hindi namin nalaman yan hanggang hindi nag-press conference si Dovie Beams. Matapos bumutok ang skandalong 1970, siniraan si Beams na nooy nasa Amerika na. Nilabas pa ng Republic Weekly ang mga X-rated na larawan ng aktres. Maswerte si Marcos, wala pang internet noon. At mas maswerte siya kasi nung nagdeklara siya ng martial law, napraning ang lahat na may hawak ng kopya ng tape na to. Kahit gaano katindi ang pananaliksik na ginawa ng history, hirap kaming makahanap ng kopya ng naturang sex tape. Di ba yan yun, Tol? Yun yun, di ba? Props nga eh. Tingnan mo nga. Kaya natin, baka yan yun. Bahala ka sa buhay mo. I think they think the one in DZUP was confiscated, obviously, after martial law. Right? But they don't know what other tapes exist. Pero at least yung conference, wala ka nang makuha ngayon, right? Well, I just let it be. Basta, that's part of history and let it be. Ano na kaya ang nangyari kay Dovie Beams? Trahedya rin ang sinapit ng Amerikanang aktres. Noong 1987, si Dovie Beams de Villagrán ay nasintensya ng 8 taong pagkakakulong matapos mapatunayang siya at ang kanyang asawa ay nameke ng mga dokumento para makautang ng $18 million na pang real estate. Na-diagnose din daw na HIV positive si Beams. Aywan ko kung buhay pa o patay na si Dovie Beams. Hindi ko alam eh. At may isa pa akong gustong malaman. Totoo kayang nagkainlaban si Ferdinand Marcos at si Dovie Beams? Pag narinig mo yung tape ng Do, alam mo kung mahal ng lalaki yung babae. Kasi kung makihit and run ka lang, magdudu ka na pagkatapos tapos na. Pero pag narinig mo yung conversation nila after the Do, you love mo yun. I knew, sabi ko, this guy was in love with her. Clearly. Hindi ko lang masabi kay Imelda yun. Was the feeling reciprocal sa tingin mo? That Dovie liked him? Yeah, I think so. Pinanagutan na siguro ni Pangulong Marcos yun sa taas. Sabi siguro ni Marcos, St. Peter, kinumpisal ko na po yan at nagsisi na po ako dyan eh. Pinatawad na nga po ako ng asawa ko dyan eh. Kailanman, hindi naging dahilan yon para masira ang pagpatakbo ni Marcos ng pamahalaan. At hanggang ngayon ay matindi pa rin ang pananalig ni Madam na walang naganap na relasyon sa dalawa na inosenteng tupa, si Fred. Recently, after the article in Philippine Star came out, sabi ni Imelda kay Becky, sabihin mo naman kay George, hindi nakilala ni Ferdinand si Dovie. What's her statement? Straight face yan. Wow. Hindi daw nakilala ni Ferdinand si Dovie. Wow. That is the recent statement. That is from history to now. Sinubukan namin kunin ang panig ni Mrs. Marcos. Ngunit, hindi po kami napaunlakan ng isang panayam. Kadalasan yung mga taong nasasangkot sa ganito mga uri ng kontrobersya o mga skandalo, wala, tumutuloy lang ang buhay, nagkakaroon ng panibagong buhay. Pero, tanong natin,
Ito bang nangyari kay Dobie Beams at sa Pangulong Marcos? Masasabi mo na itong binago talaga ang kasaysayan ng ating bayan o isang simpleng kwento lang ng isang asawang salawan? Marami magsabi na marami pang kwento o bahagi ang mga Marcos na dapat mas pagtuunan ng pansin o dapat pag-aralan o mas importante. Pero mga kapatid, dapat po nating tandaan, walang maliit na aksidente o insidente pagdating sa kasaysayan. Mga kapatid, ako po si Lord Rivera. Tandaan po natin, chismis noon, history ngayon. Magandang gabi sa ating lahat.